Okay, magandang araw muli mga kababayan. Meron tayong panibagong pag-uusapan na naman ngayon. Medyo mainit 'to 'no, talagang nagsalita na itong si Senador Pampilo Lacson. Ayan, meron siyang nadiskubre mga kababayan na nakuha ng CCTV itong empleyado ng WJ na kung saan pumasok sa isang kwarto ng senador mga kababayan. Grabe 'to, ano bang bitbit nito ng WJ construction nito? Ito na ba yung tinatawag nilang sobre? Ayan, di alam kung ano pa, no? Pero pakikinggan natin mga kababayan itong mensahe, no? Nagsalita na si Senador Pampilo Lacson patungkol nga dito. Kaya ito, pakinggan natin mga kababayan. Sabi ni Lacson na tukoy na nila ang opisinang pinuntahan ni Mina nito lamang August 19. Ngayon taon, August 19 daw, last na pumunta eh. Pero patuloy pa ang ginagawang verification at kasama ito sa ipatatawag sa pagpapatuloy ng investigasyon sa September 18. As we speak, meron kaming video footage ng CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Ang pangalan niya Mina, no? Ipapatawag namin yon. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya, pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta, kaninong office at sino yung kinausap niya para maliwanag whether or not staff ng Blue Ribbon yung pinuntahan o legislator yung pinuntahan, edi magpaliwanag yung kapwa senador kung siya ay napuntahan. Bakit nagpunta rito yung WJ? And kung idudugtong mo, lawyers call this circumstantial evidence, di ba? Na although kung standalone, wala kang makukonclude. Pero kung may alegasyon na merong mambabatas o merong staff ng Blue Ribbon, staff ng Senado, na sinasabing i-deliver yung obligasyon. Pagkatapos napunta pa rito, August 19 yung petsa Bago lang. ng pagdalaw. This year, sir. And we found out also this year, 2025. Bago lang. Sinabi ni Lacson na Ayan, mga kababayan, ano? August 19, 2025. Bago lang, no? Nakarambon lang to mga kababayan. Naku po, no? Talagang sino kaya to mga kababayan itong senador na to? Medyo delikado. Dapat talaga magpaliwanag itong patatawag tong si Mina, yung nagpunta nga dito sa may Senado na empleyado ng WJ Construction. Ayan, baka may bitbit niya para maimbestigahan itong si Mina at matanong kung bakit siya nagpunta doon sa Senado at sinong senador ang kanyang pinuntahan. Importante yan mga kababayan, at malaman natin yan kasi wala tayong dapat sisinuhin itong si Senador Ping Lacson, no? Kahit na kapwa senador niya ay kailangan maimbestigahan at may malaman ng taong bayan kung ano yung dahilan bakit nagpunta itong si Mina mga kababayan. Kasi alam naman natin talaga naman na may mga senador na nadadawit nga dito sa may anomalya ng flood control na ito. Ngayon, sana talagang itong Webes mga kababayan, no? 18. Itong 18 ng buwan na to ay merong hearing itong Blue Ribbon Committee. Ayan, si Senador Ping Lacson na ang siyang chairman ngayon ito at malalaman natin mga kababayan kung sino ang pinuntahan nitong Mina na ito at kailan malaman natin ito. At para malaman din natin, mapaliwanag din ng senador kung sakali kung anong purpose, no? Kasi baka naman kulang, baka naman mayroong hindi naman dahilan sa pagbibigay ng sobre, baka hindi naman gano'n, no? Mayroong ibang dahilan kaya nagpunta ron. Kaya maganda rin talaga na maimbestigahan to at mapatawag itong Mina na to para magkaintindihan, magkaalaman mga kababayan at malaman din ng taong bayan at hindi yung haka-haka lang kasi baka mapagbintangan, no? Yung ibang senador na hindi naman talaga sila ay gumagawa ng mga hindi magandang bagay. Kaya ito mga kababayan, talagang makikita po natin ay unting-unting lang sumasabog, no? Sumisiwalat ang mga nangyayaring mga korupsyon ngayon sa ating bansa. Ayan, hindi lang kung sakali, no? Hindi lang ata sa may kongreso ang mayroong mga nangyayaring korap, no? Ay baka mayroon din sa may panig din ng Senado. Kaya ito, abangan natin yan. Itong hearing sa Suwebes, abangan natin yan mga kababayan kasi maganda ito. At
meron tayong mga panibagong madidiscovery na naman. At imbitado rin mga kababayan itong si Engineer Bryce, no? At yan nga, pakukuha na ng ng Senado itong si Bryce doon sa may Pasay City Jail at muling i-detain dito sa may sa may Senado. Kaya yan, medyo nagkakainitan na kasi mga kababayan itong si Bryce at saka si Senador Jingo Estrada, nagkakainitan na, nagkakabangayan na eh. Medyo pati ito na rin si Congressman Ridon ay talagang buwabanat na rin dito kay Senador Jingo Estrada. Kaya magandang bakbakan to mga kababayan sa may Huwebes sa Thursday, at malalaman natin kung totoo itong inihayag, ibinulgar nitong ni Bryce, si Engineer Bryce, na kung saan talagang sinasangkot niya nga ang dalawang senador, mga kababayan, nitong si Senador Joel Villanueva at itong si Senador Jinggoy Estrada, mga kababayan. Pero yung mga aligasyon nito ni Bryce, mga kababayan, ay itinanggi ni District Engineer na si pangalan nito. Yun na. Yun. May maalala ko yan. Kaya yun, mga kababayan, at ibinunyag niya na hindi wala yung sinasabi ni Bryce ay hindi to totoo, sinasabi ng District Engineer ng Bulacan na ito, mga kababayan. Kaya yan, at sana magkaroon ng liwanag na itong mangyayari sa ating bayan, dahil para matigil na itong korupsyon dito sa ating bansa. Dahil totoo lang, kasi ang pinag-uusapan dito, hindi milyon lang, hindi bilyon pera ang talagang usapin dito at talagang ninanakaw. Nakita naman natin sa mga picture ng Kongreso na kung saan pinakita yung mga kuha ng picture na kung saan talagang limpak na salapi, mga kababayan, ang talagang pinagpaparty-party nito. At itong mga BGC boys, na tinatawag nila, na kung saan sa BGC sila si Alcantara pala, Engineer District Alcantara, tsaka si Bryce, marami, 5 sila yung BGC boys, na kung saan nagkakasino, talagang milyon ang kanilang pinapatalo at milyon din ang kanilang pinapanalo, mga kababayan. Kaya kawawa ang taong bayan. Kaya sa sunod na araw, yan ito, may rally ngayon dito sa may EDSA Shrine, at ay pinungunahan nga ng mga ilang grupo. Doon nga si Ka Eric, Celis, at sa sunod na araw ay meron din September 13 at September 21, mga kababayan, tatunti-unti nagbubuo ng grupo, at nagpaparami nilang ito, mga kababayan, nagpaparami na itong grupo ito. Pagdating ng September 21, isang bultuan to, at hindi natin alam kung anong mangyayari dito, mga kababayan, dahil nga talagang galit na galit na yung taong bayan sa nangyayaring korupsyon. Maraming Pilipino ang naghihirap, talagang sobrang paghihirap, sobrang taas ng bilihin talaga. Pero itong mga taong nakikinabang lamang sa kaban ng bayan, na kung saan talaga nang walang walang kaluluwa to, mga kababayan, wala na tong konsensya. Wala ng konsensya ng mga to, kasi hindi na iniisip yung paghihirap ng bayan natin, kung ano magiging lagay ng bansa natin sa susunod ng mga taon, kundi ang sarili na lang, interest na lang iniisip nila. Kagaya nito ni Saldico, di ba? Yung kanyang nepo babies, talaga nagyabang pa. Yung kinain 759,000. Baliwa daw, panis lang daw sa kanya yung ganun. Sabihin, kung normal na empleyado ka at normal na businessman ka at maganda pang business mo, malaking kinikita mo, hindi ka gastos ng ganun kalaki, Ibig sabihin, yung mga perang ginagastos nila ay hindi nila pinaghihirapan. Kaya easy lang sa kanila maggumastos ng pera na ganung halaga. Pero tayong mga kababayan natin na talagang napakamalang bilihin, halos dito makakain na. Marami tayong mga kababayan, mga Pilipino, mga kababayan na hindi na nga kumakain ng kumpleto sa isang araw. Mga OFW natin nagpupunta ng abroad para magpakahirap, iwan ang kanilang pamilya para kumita lamang ng pera, mga kababayan. Pero itong mga gahaman sa pera diyan sa may mga politiko ay talagang walang humpay, talagang walang puso, walang konsensya na kung paano gustusin. Tandaan natin, mga kababayan,
ang mga politiko, hindi naman lahat ng politiko, no, sila ang nagpapahirap sa ating bansa. Sila lahat, mga babayan. Kaya dapat sa atin sa mga dating ng eleksyon, pumili tayo ng tamang tao, tamang magiging leader, tamang mangunguna sa ating bansa na hindi mapagsamantala, hindi pang sariling eleksyon lamang. Kasi tayo mga Pilipino, minsan mali na rin tayo eh. Minsan pag binigyan tayo ng kakunting kapiranggot lang, no, ng politiko, binabayaran ng boto natin, no? Hindi pa tinatanggap na nila. Dapat po tayong pumayag na gano'n. O, tanggapin natin, pero huwag natin silang iboto. Kasi once na nagbigay ang isang tao, tandaan natin yan, isang politiko, babawiin niya yan, mga kababayan. Yan. Kaya dapat sana magbago na yung mindset ng bawat Pilipino pagdating ng eleksyon, na huwag nating botohin yung mga taong nagbibigay, no? Talagang yan ibabawiin nila sa pag silang nanalo. Okay mga kababayan, ganito na lang ang ating update sa araw nito. Kung bago ka lang sa aking channel, please like and subscribe para updated ka sa aking ginagawang upload video. Okay, bye-bye po and God bless.